Alright, so yun, welcome back to my channel. My name's The Vice. Alright, so yun, welcome back, no? At ito nga, gagawa natin ng video reaction itong mga bagong balita na napanood natin sa news, no? Ito nga, unahin natin to, yung nangyari nga dito sa, alam niyo yun, sa House of Representatives. Ito, panoorin muna natin ito. Madam Chair, so, ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga colleagues, Madam Chair. That is correct. Madam Chair, kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. Ito tanong di ba? Gustong-gusto nilang umaten si VP Inday Sara. Pero si BBM ba umaten dyan? Parang ang dating gusto nilang umaten si VP Inday palagi. Pinagbigyan sila na isang beses, no? At history to First time na nangyari yon na may umaten na isang vice presidente sa pagdinig ng budget hearing. Patuloy muna natin to. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Ang hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw ng mga, kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. Gumawa pa ng ginaya pa. She may not like. Kaya naman hindi na umatin yung diyan, no? Yung ibang alam naman nila kung paano nyo lulutuin yung pagdinig. Although, alam naman ho natin, mga kababayan, na talaga namang kailangan ho yan. Pero kung sila lang naman din yung di ba? Parang alam niyo yun, parang kumbaga sa basketball, niluto na yung laban. Tapos kay Junior, di ba? Kay Junior, naipasa na. Tuloy natin to. She may not like sitting with us here in the House, but Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So yun lang, Madam Chair, as a manifestation. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may I manifest also? Kong Arlene? Sorry, Conference. Madam Chair, pwede ba kami naman muna? Hindi naman sunod-sunod na sila na lang. Madam Chair, please. So, Madam Chair. Dito mapapansin mo, sunod-sunod na sila agad nagsasalita. Di ba? Yung mga makabayan black. Sunod-sunod na sila, di ba? Tapos yung sa kabilang panig, di ba? Kasi ang nangyari ho dito, mga kababayan, pinagtatanggol ni Congressman Marcoleta. Diba? At kilala naman natin, kaalyado yan ni VP Inday. Pero ang ginagawa ho ng parang binablock sila pag sila yung di ba, magsasalita na. Sila lang may karapatan. So wala pa naman po tayo sa... Before you proceed, inquiry, Madam Chair. Before you proceed, I'd like to remind our members for orderly proceedings, please wait to be acknowledged before you speak. So sa ngayon po, dahil nauna po si Kong Franz, paunahin na muna natin siya. So Kong Franz, please proceed. And then I will recognize you after. Kakasunod, Madam Medyo nauna lang po siya ng 1 second po. Di ba ang ating tradition, unang minority, pagkatas majority? Correct! Wala pa po tayo sa interpellation, Kong Dante. Oo nga po, pero maski na sa manifestation, dapat ganun din. Nauna lang po siya, so yes po. Kong Franz, please proceed. Thank you, Madam Chair. So ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin
ang Office of the Vice President na second round, no, second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no. Mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagbo-boykot hindi na pinunta, boycott dahil na? Wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso. Dito. Hindi naman binoykot, hindi lang pumunta. Alam naman ni BP Inday siguro kung ano yung gagawin ninyong pagluto. Tignan mo, di ba, ano sila yung mga nagtatanong. Halatang halata. Di ba? Dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder, ang ibig sabihin ba niyan, inaabandona niya na yung pinaplano niya siguro na mga constituents niya, nabibigyan niya nitong mga programs na ito. So, inaabandon na daw. Ang tanong nga bakit kinokontra nyo? Tapos sasabihin, inaabandon na. Madam Chair, so, ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong. At eto pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend doon sa Kaya talagang tinawag pa nilang bratanela, di ba? Meron tayong video doon, yung sagot ni BP Inday mamaya. Gagawa natin ng ibang video. Madam Chair, siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya, no, dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Ilalabas pa nila, binoykot sila ng taong bayan. Hiyang-hiya naman sa inyo yung 32 million. Diba, yun yung malaking tanong 32 million votes, diba? Ang tanong ba, may million ba yung boto na itong mga to? Kayo lang naman nagtatanong Ako wala akong tinatanong sa budget ng OBP. Basta ang alam ko lang, mga kababayan, every satellite ng OBP, marami pong natutulungan yan, yung Office of the Vice President. At pag mantakin nyo sa Bagyo, netong Karina, saka ng Enteng, nauna pa gumalaw ang Office of the Vice President. Kita naman sa video paano sila gumalaw, paano sila kumilos. Diba? So, ito yung isang bagay na, diba, ewan ko ba kung parang gusto nilang gawin, wala nang budget yata OBP. Kaya nga nagkaroon ng okay lang Bigyan nila o hindi, pero sa time ni former President Duterte, ni Tatay Digong, hindi naman na ginawa yan kay BP Leni. Ang takin nyo yun, Diba, mantakin nyo yun, mga kababayan. Isipin nyo yung ganun nangyari. Ito nga yung nangyari dun sa Teka lang. Panoorin nun natin to isa pang sa News 5. Ito. Nainsulto ang ilang kongresista sa pamboboykot ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagdinig ng Kamara sa panukalang budget ng kanyang opisina para sa susunod na taon. Kaya si ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro tinawag na bratinela to the max ang Vice Presidente. Nagbabalik si Marian Enriquez.
Madam Chair, Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte at ang kahit sinong opisyal ng Office of the Vice President sa pagpapatuloy kanina ng pagdinig ng House Committee on Appropriations sa mahigit 2 bilyong piso na proposed budget ng OVP sa susunod na taon. Sa sulat na pinadala ni VP Sara sa Kamara kanina, sinabi niyang pinauubaya na nila sa desisyon ng komite ang panukalang budget nila sa 2025. Dahil nasabi na raw niyang di ba nasabi na pinauubaya na yung ano niya, no? I-approve man nila o hindi, di ba? Nakikita talaga na pinupolitika. Yun. kanyang posisyon sa mga isyu sa kanyang opening statement noong unang pagdinig. Pero ang hindi pagsipot ng bise kanina, tinawag na pangiinsulto ng ilang kongresista. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso. Talagang binoykot, di ba? Ang sulat nga ni BP Inday, pinapaubaya na sa kanila. I-approve ba nila o hindi? Walang problema kay BP Inday yun, di ba? Bigyan man nila ng budget o hindi, walang problema kay BP Inday yun. Matatandaan ninyo, di ba? Tinanggalan siya ng security. Ngayon, tinitira sa budget naman. Ano susunod? Impeachment? Yun ang plano nila? Masyado ng obvious tong mga to. Diba? to the max. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. To the rescue naman ng ilang alam mo, parang kinikengkoy lang naman talaga nila yung Ang masakit sa kanila, hindi nila magawang kengkoy yung diba? Si BP Inday. Halata naman papupuntayin nyo ron, tapos kung tapos sa bandang huli, hindi naman nila ina-approve. Para pa magpagod. Gaya nga sinabi ko, di ba? Maraming natutulungan ng Office of the Vice President, lalo-lalo na yung mga satellite office nila. Marami hong nagpupunta. Dito sa Tondo may nagpupunta. Dahil sa may bandang R10, ang dami pumupunta dyan. Kasi one time, napadaan ako dyan, nakita ko yung mga pumupunta dyan, talagang nabibigyan ng tulong. At meron din ako mga nakikita sa probinsya, mga nagpo-post na natutulungan sila, lalo-lalo na sa pangangailangan medikal. Ito kayo, ano kayo ginagawa nila? Puro na lang hearing no? Mas nasasayang pa yung pera ng taong bayan sa mga ganito ba? Pero alam naman ho natin na kailangan ho talaga nito mga ganitong hearing sa pagdinig ng mga ng Kongreso. Pero kung meron something fishy na ganito, sabaw. Alyado ng mga Duterte na sinasagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Nagmosyon silang i-terminate na ang deliberasyon para palusutin ang budget ng OVP bilang pagsunod sa tradisyon ng Kamara. Pero imbes na magbotohan, sinuspindi muna ni Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo ang pagdinig. Dito na lalong nagalit si Marcoleta. Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Respect tradition. This question never happened before. Diba? Pinospone. Kasi gusto talaga nila makaharap si BP Inday. Tinatrabaho talaga na itong mga to Alam naman ho natin yung mga kababayan. Yun nga yung sulat ni BP Inday, pinapaubayan niya na, kuya, approve nyo, hindi. Nasa kanila naman yun Hindi kasi nila magawa, di ba doon sa mga nakarang, kung yung unang atin ni BP Inday, hindi nila magawa na may pahiya ang Vice Presidente. Mantakin mo yun pangalawang mataas sa gobyerno ang Vice Presidente. And take note,
Si BP Inday ay isang abogado. Ito, ewan ko kung ano mga to. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? Yun. We are talking of the office that the person. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That's Yun. Eh, sinasabi, pangalawa sa pinakamataas. Di ba, sa gobyerno. Tapos itong mga to makaasta, akala mo naman ang lalaki ng boto. because that is guided by the tradition. Goodbye, parliamentary courtesy. Wala na tayong parliamentary courtesy. Next hearings. Paglilinaw naman ng liderato ng komite, nag-isa noon si VP Sara dahil walang Nag-isa nagmosyon daw. na i-terminate o tapusin ang hearing. Wala raw silang intensyong Pero kay batusin ang PBBM, Vice saglit lang. Presidente. Pagbalik ng sesyon, pinagbotohan ang mosyon ni Congressman Alright, so yun naman pinakita natin tong balita. So hindi na natin kailangan tapusin pa yung ano dahil masyado namang ano yung ano balita. Mas okay pa dun sa ano eh. Panoorin din natin ito. Ito yung totoong nangyari dun sa ano hearing kay Congressman Marcoleta. But ang nangyari, a barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by this House? Respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong nyo siya eh. Meron pang pranidela whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano yung pinagtatanong nyo sa kanya eh? These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office that the Yan. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? O kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, may brati-bratinela pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro. When the Vice President was Binay. When Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Walang man lang... We can read the records. No, he did not introduce the motion. Nag-motion siya ngayon. Kasi na sila na nagsagutan. The first thing is that Kasi halatado. of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If a motion, then after that, Marcoleta will vote that motion. Halatado ng mga ano eh, no? Alam niyo maganda mangyari nito talaga. Itaas yung ano, yung voting ng party list na yan, kung tutuusin. Alam mo na, kasi napakalito ng boto niya, mga yan. Makaupo lang. Tapos makaasta pa, kahala mo, milyon yung boto ng mga to. May something ano naman dyan, pag ano. Iba nga dyan, nagpapapirma-pirma lang eh. Kunwari may tao. Wala naman tao. Right. Oh, ayan, ito naman yung ayaw nila doon sa mga budget, yung mga budget na ano. 'Di ba, yung mga kailangan ng
taong bayan, yun, di ba? Sinisilip nila yun, yung mga budget na gano'n, ng OBP. Pero itong mga ganitong, mga, ng mga congressman, di ba? Nakakatawa no? No? May pa-concert si Charis. Ay, Charis. Si Sandro pala. Kasi concert Kala ko si Charis yung kakanta. Pa-concert ayan linaw. Join us, night and music fun. At our free concert, all welcome. Come enjoy the show. Marcos 107 concert. September 10, 5:30 p.m. Marcos Stadium. Laking tulong nito sa gobyerno. Sa mga kababayan natin. Ang laking tulong ho nito. Concert ba? Concert. Diba? Concert now. Diba? Concert now, baha later. Hindi. Sa dami ng problema ng gobyerno natin, sa taas ng bilihin, nagawa pa nila magpa-concert. Ganyan-ganyan mga style ng mga politiko Kahit dito sa Manila, pa-concert din. Right. Ito naman yung kay Senadora Amy Marcos. Ayan May post si Senadora Amy Marcos. Ito, nakuha lang na din natin sa page ng PDP Laban. Ayan, naghanap ba kayo ng gulo? Sabi ni Senator Amy. Naghanap ba kayo ng gulo? Ayan Senator Amy, gusto ipa-impeach si BP Sara, naghahanap ba kayo ng gulo? Malamang, naghahanap sila ng gulo. Baka gusto nila makita yung 32 million. Naghahamon ba kayo sa 32 million? O naghahamon ba kayo sa 32 million? O naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Alalahanin ninyo, ang tagumpay na inatala ng kanyang boto ay pinakamalaki sa kasaysayan. Oo naman Pinakamalaking boto yan. Mas malaki pa nga sa presidente. Ay, nako. Alam niyo mga kababayan, hindi naman sa mag-e-election kasi. Diba? Mag-e-election po ngayon. Kaya, hindi natin masabi kung talagang kumukuha na ng simpatya to si Senator Amy Marcos sa mga DDS o sa mga supporter ng mga Duterte. Alalahanin nyo 32 million. Kahit tanggalin mo na yung mga lugalista ron, mababa yun, 30 million. Alam niyo yun, di ba? So, nakakatawa lang talaga. Hindi natin talaga malaman kung ano talaga laro nito ni Senadora Amy Marcos. Pero para sa akin, malaking X to. Hindi ko susuportahan to, Senadora Amy Marcos. Even my family will not vote basta Marcos and Alliance. Never. Ito naman, yung lumabas dun sa ni BP Inday, no? Ito nga yung kay BP Inday. Panoorin nun natin mga kababayan, napakalagang na sasabihin ni BP Inday dito. Hindi ako bratela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Grabe yun. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito,
sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabi... Hindi ko alam pero parang ito yung pinalalabas ni BP. Sa pagkakadap ko. Magkano amin dyan? Tang inaantindi, no? Magkano amin dyan? Yun yung tanong kagad eh. Antindi nun. Sabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Grabe. Makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi, no? Isipin mo, nagbigay ng budget pero sila rin yung may control. Ang lupit! Tapos gusto biyak-biyakin, no? na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang. Tapos kinikengkoy. Oh, 'di ba? Sa budget ng bayan natin. Kinikengkoy. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Grabe. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, laki ng tapyas, no? Makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17
billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin... Grabe yan, no? Tapos, bakit yun hindi dinigin kaya sa Senado? masasolve ang classroom backlog. Kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya, diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Yeah, may videos yan. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct. May kasunod pa. Makikita natin na let's stick to our plan, atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Yun, diba? Ang liwanag ngayon, diba? May plano.
Kontakin nyo ha. Isipin nyo, may budget na ganito, tapos tatapesan ng ganito, tapos gagawin, ibibigay ganito. Ayun, di ba? Kay BP Inday mismo galing. Binibigyan lang natin ng reaction ha, yung video ni BP Inday. Ang matindi pa na ito, di ba? 2 tao lang yung nasusunod doon sa budget. Tapos ang gusto nila mangyari, imbis na dinigin sa House, yung budget for 2025 na parang ayaw naman nila ibigay. Ang binabalikan nila yung luma. Ang mamali. Kagaya na ito, yung lumalabas din sa laptop issue. Na kasi before, noon, na-discover yan, kaupo lang ni BP Inday noon. Sa pagkakaalam ko ha, na-discover yan yung mga overpriced na laptop. After nung pandemic, na-discover yan, yung mga laptop na yan. Pero dapat yan, nung pandemic pa yan, sa tingin ko, yun ang pagkakalam ko. Ngayon, baka may magmagaling dyan, tangina nyo, di ba? Di pumunta kayo sa video ko, makikita nyo yung mga ebidensya na gusto nilang sunugin. May video ako nun. Tapos yung mga binaon nilang, di ba? Yung mga papel na sinunog, tapos binaon sa lupa, yun, para hindi mahalungkat. Right, so yun, binigyan na naman natin ito na reaction tong video ni BP Inday Sara, no? At ito nga, abangan natin yung kasunod na lalabas, no, ng video niya, yung kasunod. Tingin ko medyo mahaba to. Well, tama naman si BP Inday dito, na hindi na nga niya kailangan pumunta pa doon sa budget hearing, tapos gagawin lang siyang di ba? Kumbaga, planado na lahat, tapos gagawin, i-checkmate lang siya. Doon sila galit na galit di ba? Gustong-gusto nila yung yung mapahiya yung vice presidente natin. And alam naman ho natin na alam din ni BP Inday na meron siya mga sagot. Alam din natin mga kababayan, mga supporter ng mga DDS na meron talaga isasagot si BP Inday. Tapos yun nga, sabi nga niya, napipikon daw siya. Wow. Ikaw pa may ganang mapikon. Ikaw pa may ganang mainis. Na dapat kami magtanong bakit nandiyan ka pa. Diba, mapipikong ka, tapos magmamalinis ka, convicted ka. Parang di maganda tignan. Right, so yun lang naman, don't forget to like and follow sa ating mga YouTube, no? YouTube, TikTok, and Facebook, no? At maraming salamat po sa ating mga bagong followers, no? Na sumusubaybay sa ating mga ginagawang video reaction, and commentator. Right? So yun, ingat po kayong lahat and God bless. Alright.